magjowa dahil Sunday ngayon. Gala kami ngayon dalawa. Kasama ko ang aking pinsang espesyal. O araw muna bago lumalis. At ito nga, tumawid na nga kami. Mabilis tumawid ngayon kasi nga wala naman masyadong sasakyan. Ganito kasi pag Sunday dito. At yun, naghihintay kami ng bus. Pati bus, bihirang-bihira pagka Sunday. Pahirapan talaga kung tawagin nila busta. At yun, hindi ko na nga nakuhaan ng video. Nandito na kami, nag-teleport na kami sa loob ng bus. Ayun. Nikot-ikot ko nga yung pera. Niisip ko kung magbabayad ba ako. Magwa 1, 2, 3 na lang. Syempre hindi, bad yun. Pero nagdasal pa rin ako, sana hindi tanggapin. Kaso tinanggap. Okay. Dito naman, ayun ang aking busta na sinakyan. Pinakita ko lang. At dito nga, hindi na kami magkasama ng pinsan kong espesyal kasi doon siya sa kabilang planeta pupunta. At sa time na ito, ang aking kasama lang ay ang aking anino. Kwentuhan kami ng aking anino dito. At pinakaisabi ko nga pala ang aking anino na baka pwede kuhaan ako ng video pagtawid. Ayun. Opak. Ala-aura. At bago ko makalimutan ang lahat, meron pala akong mission ngayon. Ayun, naalala ko pala, ang aking palang mission ngayon, hanapin ang dalawang magkumare na matagal na palang nawawala sa Pinas. At meron na nakapagsabi na dito nga daw sa Lebanon nagtatago. Di pala nagtatago, dito lang nagawi. Ayun nga, hahanapin ko nga yung magkumare. Hi, shoutout sa'yo ating maganda. Ayun, continue, lakad. Ang balita ko kasi doon sa dalawang magkumaring yun, mahigit 3 taon na daw yata nawawala. Pupunta lang daw yata yun ng mall. Nakarating na ng Lebanon. Ayan, dito nga, pinakita ko, di ba? Ang mumura nga ng bilihin, nagsasale sila. Hi, ating maganda. Nagsasale sila ngayon kasi magsasummer na ulit dito sa Lebanon. Dito nga pala kami sa mga palengke, Daura. At sa time na to, may napansin ako isang babae sa kabilang kalsada. Napilit yung binubuksan yung isang kotse. Ewan ko kung anong ginagawa niya, basta pinipilit yung buksan, kaya nga napag-isip-isip ko, puntahan ko siya. At yun, dito na nga ako, tinanong ko nga itong si babae. At in fairness may siya. Wow! May kahawig siya ng pinsan kong espesyal. Naawa ako sa kanya kasi sabi niya wala daw siya pangkain. Kaya ayun, binigyan ko na lang siya. Buti may hawak ako yung bag na red. May pagkain niya, may food yun. Kaya binigay ko na lang sa kanya tamang-tama. Tapos isinama ko na lang din siya. Ayun, dito nga hinahanap. Sinama ko na siya para hanapin yung magkumare. Ayan yung food na hawak-hawak niya. Talaga nakakaawa naman eh. At dito nga may nakapagsabi sa akin na andito daw yung dalawang magkumare. Ito nga yung babae kanina, nakita ko nagbubukas ng sasakyan. Isinama ko na siya. Tinanong ko nga pala kung anong pangalan niya. Ang pangalan daw niya Ipahid. Matagal na daw siya pa ganun lang. Siya daw ay gutom na. Kaya binigay ko sa kanya yung food na dala-dala ko, which is yung nasa bag na red. Ngayon, isinama ko na siya kasi alam niyo na, pinalaki ako ng mga magulang ko mabait. Oh, siya. Mabait na lang pala. Hindi pala lumaki. That's right! Ito nga, nakikita ko na, natatanaw ko na yung dalawang magkumare. Tama nga, ang bali-balita. Nandito nga sila. Kaya pala. Ito na pala sila, yayamanin na. Tingnan ko nga ang bag. Oh, diba? Nagulat? Kaya nag-teleport na nga kami dito. Napag-isapan namin yung dalawang magkumare na pagkapihin nga muna namin itong babaeng dala-dala ko, which is si Pahid. Grabe ang tuwa niya. Ngayon lang daw siya nakatingin talaga ng kape. Ayan, biglang naging beer. Oo nga pala, lunch namin ito ngayon.
Wala kaming plato, so okay na yun. Nakakakain naman sa plastic. Ang mahalaga mabubusog. Hindi lang busog, lasing pa. At dito nga sa hindi inaasahan, hindi namin alam na may sakit pala itong si Pahid. Ayun, inatake siya dito. Grabe, inatake talaga siya. Ito nga, sabi ko, Mari number 1. Dalhin niya doon sa mas malapit na hospital para daw ipa-check up. Eh sabi ko, wag na. Meron namang nurse dito. Ayan nga si ate nurse, nakipag-selfie pa sa amin, di ba? Bye!